Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Subaybayan nyo lang lagi ang ating vlog, no, sa YouTube at Facebook, no, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon ay pag-usapan natin itong bangag-bangag-bangag. Ngiwi-ngiwi-ngiwi. Na-issue po tungkol dito kay Lisa Araneta at sa pagkamatay nitong isang negosyante. Itong si Paulo Tantoco na may-ari po ng Rustans. Ano? Alam nyo, pribadong tao itong namatay. No? Pero ang issue po dito, ngayon po ay lumabas ang balita. May isang reporter po sa US, yung Philippine Post reporter, itong si Senya Tupas, ay nakakuha po ng original copy ng police report ng Beverly Hills Police Department dyan sa California, US of A. O, ano po ba yung police report na yan? Ito nga pong issue. May lumabas pong viral na mga social media post kung saan ipinost po sa Facebook yung police report di umano ng Beverly Hills Police Department tungkol sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco noong March 8. Ano ang nakalagay doon sa police report na ipinost ng mga DDS? Na ito pong si Paulo Tantoco ay namatay sa drug overdose at ang kasama na sinasabing tinanong po ng Beverly Hills Police Department, kumbaga tinanong itong si Dino Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos and Alexa Miro. Yun po. Yun po yung nakalagay sa Facebook post na sinasabi na iyon ang police report. Police report po. Kumbaga, ito po yung nakalagay sa FB post, tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. At sinasabi ng FB post nga na yon, ito yung police report. Quote and quote, ang nakalagay doon, companions of the victim were summoned to Beverly Hills Police Department for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. The cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Yun po yung portion na ng police report na sinasabi ng ngayon ng Malacanang na yun ay dinagdag lamang. In short po, pineke yung police report ng pagkamatay ni Tantoco para palabasin na si Lisa Araneta Marcos ay sangkot doon sa kung paano namatay si Tantoco. At ang sinasabi nga dito, drug overdose, white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. So, itong reporter na si Senya Tupas nakakuha po ng original copy. Itang maganda sa atin kasi kung anong totoo bawal ang fake news. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Di ba mga DDS? Bawal dapat ang fake news. So nung nakakuha ng original copy si Senya Tupas na isang reporter, wala po itong portion na to na companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Wala po yan. Wala. Yung original police report ay walang pangalang Lisa Araneta Marcos o yung Dina Tantoco, Alexa Miro. Wala rin yung the cause is initially suspected to be drug overdose, white powder suspected to be cocaine. Wala po yung portion na yan. In short, inedit yung police report, inedit, dinagdag yung mga statement na ito para talagang lumabas na si Lisa Marcos ay sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So,
Anong maliwanag dito? Kaya nga sabi po ni Claire Castro sa kanyang press con, nung una fake video, yung 'di ba, yung nagsisinghot yung isang lalaki na si Marcos nga daw 'yon, sabi ni Roque, na ano, 'di ba, nag-viral din 'yon. Ngayon naman itong police report at po na-monitor natin, napakatagal po itong sinubaybayan ng mga DDS, talagang sa mga post, sa mga comment section, sinasabi na isa pang mga pa-fake news ay si Lisa Araneta daw ay nakulong sa US. 'Di ba? Oh, 'di ba ngayon nandito yung original police report, original copy. Paano sasagutin 'yan ng DDS? Ang sinasabi po ng Malacanang ngayon, hindi pa daw nakukunan ng reaksyon si Lisa Marcos, si Lisa Araneta, no? Hindi pa siya nakukunan ng anong reaksyon niya diyan. Pero definitely ang NBI daw, ang PNP, NBI pwedeng mag-imbestiga, and eventually kung mapatunayan talagang may paglabag po sa batas. Alam niyo yung paggawa ng fake news, yung pagpapakalat ng fake news ay labag sa batas, ay pwedeng may makasuhan. Di ba? Sabi nga, ang mga pasimuno nito sila Harry Roque, at yung mga vlogger na nagpakalat nitong police report na ito na pinaninindigan nila talagang si Lisa Marcos ay involved doon. Tayo, hindi naman tayo tagapagtanggol ni Lisa Marcos o kahit sinong politiko. Tayo ay tagapagtanggol ng katotohanan. Di ba? Kung ano yung totoo. Hindi tayo yung naniniwala basta-basta. Bine-verify po natin. Ngayon, kung kalaban ng mga DDS ang mga Marcos, di tirahin nyo sa mga pamamahala, di ba, kung ano yung comment nyo sa administrasyon ni Marcos. Karapatan yan ng bawat Pilipino. Kung sa tingin nila palpak si Marcos sa kanyang pamamahala, karapatan yan ng bawat Pilipino na magbigay ng opinion dyan. Pero po ang magpakalat ng fake news, ang gumawa ng mga peking balita, gumawa, magtahi-tahi ng mga imbentong kwento, yan po ay hindi isang karapatan. Ang maglubig ng kasinungalingan, ang magpakalat ng kasinungalingan ng fake news ay hindi isang karapatan, mga DDS. Iyan ay isang krimen. Yan ay isang gawaing masama. Bakit kayo gumagawa ng fake news? Dahil kalaban niyo yung mga Marcos o kung sino man. O, di ba dapat kung lumalaban sa katotohanan? Kung lumalaban gamit ang katotohanan. Di ba? Yun po. Nads Mix Vlog. Nanonood si Nads Mix Vlog, di ba? Salamat po. Di ba wala tayong kinakampiang politiko, ang sa atin yung totoo. In fact, yung sinasabi pa na maraming fake news po Fake news itong police report na dinagdagan nila, inedit nila, dinagdagan ng mga, kitang-kita dun sa original copy na walang ganun, walang pangalang Lisa. Kasi ang dinagdag dun, companions of the victim were summoned to BHPD, yun nga yung Beverly Hills Police Department, for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, di ba? Dinagdag po yun para palabasin na in-interrogate si Lisa Marcos sa Amerika, at yun nga ang pinalabas na kulong. Ang dami nag-post niya na nakakulong daw si Lisa, which is bumalik sa Pilipinas from March 4 to March 7, nire-research natin. Ang dami pong mga activity ng ni Lisa Marcos na may mga video pa, may mga picture, yung sa Girl Scout of the Philippines. Sinasabi pa nga doon sa mga, kasi tinignan ko rin yung FB page ni Lisa, ng First Lady, ang dami, sasabihin ng mga DDS doon, ay inedit, maliit yung braso. Nakakatawa, kahit may video na, kahit may picture na, nung araw na yon nasa Pilipinas na, pinipilit ng mga engot na mga DDS na nakakulong daw at pinepeki lang doon yung video. Gaano kayo kaengot mga DDS? Ngayon, eto na naman lumabas. Pineke ang police report. Di ba Harry Roque? Si Harry Roque kasi talagang yung kaso niya na human trafficking na siya may warrant of arrest na. Galit na galit siya sa administrasyon ni Marcos. Diba? So, bakit ka magagalit sa administrasyon ni Marcos Roque? Nung ginawa mo yan, ikaw lang naman. Ako, hindi naman ako tagapagtanggol ng mga Marcos, pero
nung ginawa mo yung pag-aabogado mo sa Pogo, pagpapadrino mo sa Pogo, at kadaldalan mo sa mga Quadcom hearing, ayon na rin kay Panelo, ha? Dahil masyado ka madaldal, binuking mong sa... Yan, balik tayo sa signal. Ako, pasensya na. Nagloko si PLDT kasi umuulan, ano? O, balik-balik ang mga viewers. DT kasi umuulan, ano? O, balik-balik ang mga viewers. O, is you a teacher, sabi ni Dion Wilson. Is you a teacher? Yes, we like Duterte, sabi ni Rosalita Butil. O, di ba? O, kung gusto niyo si Duterte, opinion niyo yan. O, Daniel Nabella, mababaw ang pangunawa nila. Hindi lang mababaw, talagang marami diyan mga naloko, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ako, na ano yung ating signal, nawala. Kaya, hintayin natin bumalik ang ating mga viewers. Sayang. So anyway, ituloy lang natin. Babalik yung mga yan. Yan, nandiyan na pala sila, no? Pasensya na ha, humina yung signal. Itong si PLDT talaga, no? Pag umuulan, na ano yung connection natin. Ngayon, sa akin kasi talagang ang tagal na nitong fake news na to. Tingin ko dapat umaksyon ng NBI dito. Kasi itong mga DDS nawiwili. Nawiwili kayo sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Kung binabatikos nyo halimbawa yung pamamahala ni Marcos, that is within your rights. Kung hindi kayo nagagalingan o sa tingin nyo palpak, bay karapatan niya ng bawat Pilipinong punahin ang kahit sinong opisyal ng gobyerno tungkol sa ginagawang nila sa kanilang trabaho. Yan ay karapatan ang pumuna sa gobyerno, sa mga patakaran, programa. Pero ang magpakalat ng fake news, uulit-ulitin ko po mga kababayan at isaksak nyo sa utak nyo mga DDS, ang pagpapakalat ng fake news, ang pagpapakalat ng kasinungalingan ay hindi isang karapatan. Iyan ay isang krimen, gawaing kriminal na may kaakibat na pananagutan, may kaakibat na parusa. Yan ay isang gawaing masama ang magpakalat ng fake news. Dahil kung kayo'y naniniwala na tama ang sinasabi nyo, bakit kayo gagamit ng kasinungalingan? Diba? Ganun lang po yan Kung tamang pinaglalaban mo, bakit ka kailangan gumamit ng kasinungalingan ng mga fake news? Diba, mga kabunyog, mga kababayan? At wala kayong respeto sa taong namatay. Yan ay pribadong tao. Actually, baka nga pwede pang magdemanda din yung pamilya ni Tantoco. Unang-una, hindi naman public official yan. Yan ay isang pribadong tao. Pribadong tao yan. Pero pinipake news nyo ang kanyang kamatayan. Wala kayong hiya. Mga balahura kayo, mga bastos kayo ng mga DDS. Parang isang taong namatay nga ako, ano man ang kinamatay niya, ay bibiktimahin nyo pa ng fake news, patay na nga yung tao. At lalo yung pamilya na nagdadalamhati. Di ba? Walang modo, bastos. Sa ngalan lamang na mamumuliti ka. Pati yung pagkamatay ng isang tao, na pribadong tao, gagawan ng fake news. Di ba, Roque? Anong nangyari kay Roque na dating isang kagalang-galang na human rights lawyer? Ngayon ay masahol pa sa bulok na masahol ka pa sa bulok na butanding ang asal at pagkatao nitong si Roque. Na pati ang isang namatay na tao ay gagawan nyo ng fake news para lang magkaroon kayo ng political points. Para mapaniwala nyo yung mga engot nyong tagasunod ng mga DDS na hindi nag-iisip, mga tatanga-tanga. O, di ba? O, yung sinabing nakulong si Lisa, hindi, nakakulong yan, edited daw yung mga picture, yung mga video. Isipin nyo yan. Ngayon, nakakuha ng original police report itong si Senya Tupa. So, paano nyo yan sasagutin ngayon? Kaya ang tingin ko, dapat may managot dyan. Kung yan nagagawa nyo sa First Lady, nagagawa nyo sa asawa ng Pangulo, isipin nyo yan. Magagawa nyo yan sa kahit kanino. Wala kayong mga modo, wala kayong mga galang sa kapwa-tao pagka ganon. Ako, hindi ko pinagtatanggol ang mga Marcos o ang mga politiko. Doon lang tayo sa tama.
Again, kung sabi ko nga, kung babatikusin nyo ang administrasyon ni Marcos, karapatan nyo yan. Tungkol sa kanyang gobyerno, pamamahala, karapatan nyo yan. Pero magpakalat ng fake news, hindi nyo karapatan. Ha? Mga bulok kayo, yan ay krimen na dapat pagbayaran ng mga nagpapakalat niyan. Diba? Yun. Ha? Bugs Terrano Francisco, si Raulo ka. O, kita nyo na? Eh, kapag ang pinag-uusapan, katotohanan, para kayong mga zombie. Ha? Pag yung salitang katotohanan, takot kayo eh. Kaya ganyan ang mga comment. Diba? O, Sabon Homot, alam naman natin lahat, pati ikaw, alam mo, maliban lang kung Ilocano ka or bayaran na ang, maangan na lang, ha, sabi ni Sabon Homot. Anong alam? Dami mong alam. Anong alam naman nating lahat, sinasabi mo. Yung reporter po na nagtanong kay Yussi Claire, ibig sabihin, fake news din po sila. Eh, nagtanong, hindi ko sinasabing fake news. Ang sinasabi, may Facebook post na kumalat na inedit yung police report, dinagdagan ng salita na si Lisa Araneta Marcos daw ay kinwestiyon ng Beverly Hills Police Department. Pero yung original na police report, walang ganon. Dahil sinasabi nga ni Claire Castro, hindi naman kasama sa official delegation ni Lisa Araneta si Paulo Tantoco, hindi naman yan official ng gobyerno. Pangalawa, iba yung event ni Lisa Marcos diyan kay Paulo Tantoco. Pagkaiba sila ng lugar. Oh. Pero ang pinalabas ay ng mga DDS, inedit yung police report. Pineke, yun lang ang pinupunto natin dito. Bakit namemeke ng dokumento? Tapos pati isang pribadong tao na namatay na nga, binabastos nyo pa ang pagkamatay. Para lang sa politika. Wala namang kinalaman si Tantoco. Wala namang kinalaman nila dyan. Oh, ganyan kayo kung walang ya eh. Booking na nga, lulusot pa eh. Diba? Booking na nga, lulusot pa kayo. Puro kayo kawalang yaan eh. Eh kung sa inyo gawin yan, pineki ang nyo, namatay, wag naman, di ba? Namatayan kayo, tas pineki pa ang balita. Binastos. Pambabalahura, yun eh. Sana binatikos nyo na lang si Marcos o si Lisa Araneta sa mga issue sa gobyerno. O yun, karapatan yun eh. Marcos, palpak ka. Yung 20 pesos kilo ng bigas, palpak. O yan. Valid na mga punto yun. Karapatan niya ng mga Pilipino. Pero ang magpepeke ka ng balita, papakalat ng kasinungalingan, gawaing masama yan, gawaing kriminal yan. O, sino ba na meke? Klaro naman magkasama sila sa isang event. Saan yan klaro? Bikram Garcia. Anong ebidensya mo? O, ang problema, anong ebidensya nyo na magkasama sa isang event, si Lisa at si Paulo Tantoco? O, nung araw na yon, bukod sa peking police report, alam nyo, do you think, ito na lang mga DDS na mga engot, isaksak nyo sa ulo nyo to. Logic lang ha. Logic. Sa tingin nyo kung totoo yung report na yan, na ang First Lady ng Pilipinas o ng isang bansa ay in-interrogate sa Beverly Hills Police Department. Kung hindi yan i-cover ng media sa United States, ng isang First Lady ng isang bansa, ay in-interrogate ng police dahil sa isang pangyayari ng drug overdose na cocaine, pagkamatay sa isang drug overdose, at ang involved pa ay First Lady ng Pilipinas, sa tingin nyo, hindi yan pagpepiestaan ng media sa United States, ng CNN, ng Fox News, ng ABC News, ng Washington Post, ng New York Post, New York Times, Washington Post, sabihin mo na lahat ng media, sandamakmak ang media company sa US. Hindi kaya yan i-report na ang First Lady ng isang bansa ay tawag dito, ay na-interrogate ng police department. Di ba, di sana ni-report na yan. Bakit walang report sa mga mainstream media sa US? Huwag sabihin binabayaran doon. Hindi naman nababayaran ng media doon.
Di ba? Sa tingin nyo, mga DDS, bukod sa mga papeke yung Facebook page, post sa mga Facebook, sa mga TikTok, bukod sa mga peke yung fake news, peke na, fake news pa, no? Bukod sa mga fake news nyo sa mga TikTok, YouTube, Facebook, bakit hindi binalita ng media sa US yung interrogate ng pulis kay Lisa Araneta na isang first lady? Bakit? Kasi hindi naman totoo. Oh, yun. Kasi kung totoo yan, hindi na ibalita na yan. Tingin nyo. Di ba? Oh, meron ba kayong maipakita? O yung kahit isang legit lang. Fox News, CNN, New York Times, Washington Post. Basic. Sa US yan, ha? Ba't hindi kinover yan? Kung totoo yan, first lady ng isang bansa yan. Di sana nakakita kayo ng media doon, pinuntahan ng reporter doon sa United States, kinover, nakakulong si Lisa. Hindi mo naman mapipigil ang media doon. O bakit walang ganun? Kasi nga hindi naman totoo. O, mga tatanga-tanga na lang kasi kayo eh. Ang tatanga nyo. O, di ba? O, ano explanation nyo? O, bakit hindi kinover ng media sa US yung police report na yan, nandyan ang first lady? Kasi nga, hindi naman totoo yung police report na pinost sa Facebook, inedit, pineke, dinagdagan para palabasin na si Lisa Araneta Marcos ay sangkot sa cocaine overdose. O, di ba? Na sinasabing pagkamatay, dahilan ng pagkamatay ni Tantoco, kung cocaine man yun o anong drugs yun, or the cocaine effect, sabi nga ng LA County Medical Examiner. O, namatay daw sa cocaine effect. Di ba? O pribadong tao naman si Tantoco, bakit na naman natin papakialaman ng buhay niya? Saan naman tayong karapatan doon? Pribadong tao yan. Wala tayong pakialam. O. Di ba? Bakit hindi kinover ng media sa US? Kung talagang nakulong. Sipin mo kung nakulong si Lisa Araneta or na-interrogate ng pulis, kinover na yan. Binalita na yan ng American media. Kung ang first lady nakulong. Sipin mo, first lady ng isang bansa nakulong sa bansa nila. Ibabalita talaga yan. At ipapakita yung video footage niya, yung interview, everything, interview yung police. Bakit walang ganung balita? Mga DDS. Kasi nga, peke yung balita nyo. Napeke na naman kayo ni Roque. Yan ang mga vlogger na mga manluloko. Kaya lang, luko-luko din kasi kayo eh. Ngayon, masakit ba ang katotohanan? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Basic na basic yun eh. Ganda na ating usapan. Sino po ba na meke? Sabi ni Dana Perangco, yung mga DDS vlogger, sila Roque, pineke yung police report. Di ba? Tapos nga sabi ni Carmisan, lus-lus mo. Ngayon, napapahiya kayo ngayon. Saksak niyo yan. Dito sa vlog ko, sasaksakan ko kayo ng katotohanan. Isusupalpal ko. Isusupalpal ko yung katotohanan sa inyo. Dito sa vlog na to. Kaya nga, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Kasi ang tatangan nyo eh. Ang tatangan nyo. Sa tingin nyo, halimbawa sa Pilipinas, sample ko naman sa Pilipinas, may nakulong na first lady ng ibang bansa. Sabihin mo ng senador na lang, wag ng first lady. Bawa, isang senador sa Japan, isang senador sa US, nakulong sa Pilipinas dahil sa ganito. Tingin nyo, hindi ibabalita yan ng ABS-CBN, ng GMA, o kahit isang artista na lang sa Pilipinas ay nakulong o nahuling nagsasyabu. Isang artista o isang basketball player na sikat. Di siyempre, ibabalita yun ng ng media natin, pati ng mga vlogger. Kasi yun celebrity yun eh. Ganun lang kasimple. Hindi ko alam ba't ang tatanga ng mga DDS eh. Ang tatanga. Pakitaan nyo ako ng isang mainstream na balita sa US na si Lisa Araneta nakulong. Mainstream kahit CNN, Fox News, ABC, MSNBC,
Oh, right or left na media ano. Oh, 'di ba? Lahat ng media na gusto niyo doon na legit. Oh, wala, zero. Walang balitang ganoon kasi wala naman talagang ganung balita. Kasi fake news nga. Fake news nila Roque, 'di ba? Oh. Sa Pilipinas ganun din. Oh, may isang celebrity na foreigner. Oh. Kahit nga traffic lang natikitan, ibabalita pa rin eh, 'di ba? Kasi nga celebrity. Oh, natikitan lang halimbawa sa traffic, oh, di ba? Oh, nanampal, oh. Di ba binabalita kasi nga celebrity? Oh, bakit walang balita sa US? Eh, first lady yan. Oh, sabi ni AGP, correct. Dinugtungan nila yung police report. Sana makarating sa kinaukulan para kasuhan. Desperado na kasi ang mga DDS. Yun nga, kaya nga sabi ni Claire Castro, mukhang mag-iimbestiga ang NBI, ang police. Eh madali namang imbestigahan yan kapag pinost mo sa social media yan. Yan naman eh, ano na eh. Kahit i-delete mo yan, may copy na yan. Pag pinost mo yan sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, eh may copy na yan. Madali na yung i-trace. O, di ba ganun lang naman kasimple. O, Bikram Garcia. Sa video boy, o di, ano ba yun? O, ano ba? Mankid Tabamo. Ano sabi ni Mankid? Dami inyong alam. Oo, marami talaga tayong alam. Pero ang alam natin ay katotohanan. Lagi kong dinidiin yan. Yun lang naman ang mahalaga sa bunyog. Ano ang totoo? Kaya nga ako rin, hindi ako sang-ayon. Yung mga picture ni Duterte ini-edit na payat. Sabi ko, hindi totoo yan. Kahit naman tayo binabati ko si Duterte, huwag kayong nagpapakalat ng fake news na yung may picture si Duterte payat. Mga AI yata yan eh, mga artificial intelligence. May mga video pa na AI. Mga fake. So, hindi natin tinotolerate ang mga fake na mga larawan, video, fake news. Hindi natin tinotolerate. Ayaw natin ng peke, gusto natin katotohanan. O kaya nga mga halimbawa picture ni Duterte may payat siya picture. Edited naman, halata baka AI pa yun. Sabi ko, wag niyo i-share yan kasi peke yan. Pero sa balita naman si Hanilet, sinabi talaga si Zimmerman pala, si Hanilet. Si Zimmerman sinabi payat na daw si Duterte. Pero wala namang picture talaga na opisyal na lumabas na siya ano ba yung tsura ni Duterte? Sinabi lang ni Zimmerman na payat na. Skin and bone ang sabi, di ba? Di butot balat na. Yun ang sabi. Ano ba yung skin and bone? Di butot balat. Sino nagsabi? Si Elizabeth Zimmerman, yung nanay ni Sara, na dating asawa ni Duterte. O hindi fake news yun. Kung sasabihin natin si Duterte ay butot balat kasi galing yun kay Elizabeth Zimmerman. O, di ba? Hindi fake news. Oh, pero yung mga lumalabas na picture ni Duterte na halata namang edited, fake news yun. Hindi natin yun ito-tolerate. In the same way, dito sa ginawa ng mga engot, ng mga DDS, ng mga vlogger, sila Roque, pinake news ang police report. Ayaw kasi natin ng kasinungalingan eh. Kasi ang kasinungalingan, kakampiyan ng demonyo. Sandata ng demonyo ang kasinungalingan. Kaya tayo, sa katotohanan tayo. Kasi pag totoo sinasabi natin, it leads to right thing. It leads to kabutihan. Tayo ipapunta sa kabutihan pag ang basihan natin ay katotohanan. Ganun yan. Kaya lagi natin sinasabi dito sa ating vlog, yun ang pinakamahalaga sa atin. Kaya nga, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, di ba? Hindi ka pugian hindi ka pugian, katotohanan, di ba? Yung po yun mga kababayan ko. Kaya wag kayong lalo kayong mga DDS, wag kayong tatanga-tanga. Di ba? Wag kayong tatanga-tanga. Biro nyo, tawag dito. Kasi inililink nila eh. Halimbawa, inaresto si Duterte noong March 11. Inaresto. Siyempre, galit na galit yung mga DDS. Inaresto yung kalang Yorme, di ba? Si Yorme Gongdi. Binitbit ni Torre dyan sa Dahig. And eventually nga, nakulong. Hanggang ngayon, nakakulong si Gongdi dyan. Siyempre, galit na galit ang mga DDS dyan. Ngayon,
Ngayon, ito daw balita na to ng pagkakaano, ang pa-fake news ng mga DDS, ang narrative nila, ito daw pagkakakulong ni Liza Araneta, yung pagkaka-involved daw ni Liza Araneta sa pagkamatay ni Tantoco sa cocaine, overdose, kumbaga sa pag-a-addict, in short, ay ano daw to, hindi daw to pilit daw tong itinago ng gobyerno ni Marcos. At ang ginawa daw ay para hindi daw ito mabalita, inaresto daw si Duterte para yun ang maging balita. Isipin nyo kung gaano kayo ka-stupido. Mga stupido. Yun daw pagkaka-aresto ni Duterte ang ginamit na pantakip para matabunan yung issue yung matabunan yung issue ng pagkakakulong ni Duterte sa ICC, pag-aresto kay Duterte sa ICC. Para yun daw ang pag-usapan, yung pag-aresto kay Duterte papuntang ICC. Para pagtakpan itong pangyayari na to sa LA. Bakit ko nasabing stupido kayo? Ito ang batayan ko at uulitin ko. Kung totoong nakulong nga si First Lady dyan sa US, di binalita na yan ang mainstream media sa US, mga stupido, mga tatanga-tanga. Tingin nyo, hindi babalita yan ng media doon? Kahit ang media na rito, magkakandara pa, pupunta na yan ng kulungan sa sinasabing nakakulong si Liza Araneta, pati ABS-CBN, lahat ng media rito, lilipad doon. Talagang ano nila yan. Kung totoo yan. Kaso hindi nga totoo Ang totoong news, si Duterte, binit-bit dyan sa ICC. Yan ang totoong balita. Kaya kinover ng media. Hindi lang ng Philippine media. Kahit ng foreign media. Kasi yan, totoong balita. Live. Kinulong yung Tatay Digonyo nyo. Iyakan kayo ngayon. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ang sarap bistayin itong mga DDS na to. Kaya si Roque, kumanda ka talaga dyan. Patong-patong na kaso ang mangyayari dito kay Harry Roque ngayon. Pati sa mga vlogger na nagpakalat ng fake news. Alam nyo, pineke nyo yung police report, sipin nyo yan. Wala na ba kayong ibang pwedeng gawin? Yun ang dun. Wala na ba silang pwedeng gawin na iba, mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Anong masasabi ninyo? Kaya, talagang, sasabihin pa ni Roque, bangag. Ngiwi. Butod. Yari ka. Yung bangag na sinasabi mo, mukhang madadagdagan ng, ikaw ang mababagagay sa kaso. Madadagdagan na naman yung kaso ni Roque, di ba? Panluloko. Niluloko yung mga tao, yung mga engot na DDS, niluloko kayo. Hindi ba kayo naawa sa sarili nyo? Lantarang kayo niluloko si Roque, bakit hindi niya harapin yung kaso niya? Di ba? Simple lang yun. Bakit hindi mo harapin yung kaso mo, yung human trafficking mo tungkol sa Pogo? Ikaw ang nagsabi na sinamahan mo, ganyan. Yung mga ahente ng mga Pogo-Pogo na yan. Sa'yo galing yan kaya nga sabi ni Panelo, daldal mo kasi Roque Kaya ikaw ay nakakasuhan. Kaya umuwi ka na rin daw, sabi ni Panelo. Roque. Ngayon, pasayaw-sayaw ka niya. Mag-intay ka. Uwi. Kulong. Talagang nababangag na rin sila, Roque. Kaya yata ang bangag di ba? Ako, di ba? Hindi ko naman pinagtatanggol Si Liza o kung sino mga politiko, di ba? Hindi. Sa atin, sa totoo lang. Ayaw natin lumalaganap ang kasinungalingan. Di ba? Hindi ayaw natin yun. So, yan na lang po ang aking vlog, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Pasa muna tayong comments, ano? Yan, basa lang ang comment. Kim Sala, adik adik ba?
Randy Alcordo, ba? Pablo Bisnar, talaga? Yes, talaga ako, di ba? Ang tatangan nyo kasi. Di ba? Pinaliwanag ko na kung ba't kayo engot. Magbago na kayo. Again ulitin ko lang kung totoong nakulong si Lisa Araneta sa Amerika, gaya ng pinapakalat ng mga DDS, kung talagang totoong na-interrogate siya ng pulis tungkol dyan sa drug overdose na pagkamatay ng Tantoko, binalita na yan ng media sa Amerika. Tawagin ko si Gadon dito para sabihan kayo ng bobo. Nasa na ba si Larry Donga? Si Gadona? Kaya nanggigigil si Gadon sa inyo mga bobo. Ang bobobo nyo kasi, totoo naman Ang bobobo kasi di ba? Ba't panay tulo ng ba't panay tulo ng laway mo, boss? Saluhin mo. Tumutulo pala Dito magpatulo ka rin ng laway. At least kahit tumutulo laway ko, totoo sinasabi ko. Kung nainggit ka sa laway ko, edi saluhin mo. Ang bobo mo. Hair follicle test. Sa hair follicle sa lahat ng Malacanang boss. Yes, ang ayon ako dyan. Hair follicle kay Marcos, pati sila Pulong Duterte. Pakita yung tato. Gusto nyo ng bulgaran, ang ayon ako dyan. Hair follicle test, yes. Pero lahat din, si Pulong din, pati yung tattoo niya. Wala tayong kukonsintihin. Pati sa Leni Duterte, labas. Walang dyan. Mapa Duterte, mapa Marcos, kahit sino politiko. Banatan. Basta mali. Nabisbar na si Gadon. Anong tato? Bakit kayo? Ayaw niyo ipakita tato ni Pulong. Pero gusto niyo hair follicle ni Marcos. Mga bobo. Kung kayo'y galit sa droga, dapat lahat. Lahat. Kung galit kayo sa korupsyon, lahat ng pork barrel, lahat ng congressman, confidential fund, salin, pati ni Duterte ilabas, salin ni Marcos, salin ng lahat ng senador, congressman. Problema, pagdating sa mga Duterte, takot kayo. Mga estupido. Ang bunyog, wala kaming kakampihan. Lahat, walang exempted. Diba? Mga bangag. Diba? Ganyan. Tama yan, boss. Sabi ni Edwin Ibasco. Ang lakas ng ulan. Kaya lumakas ang boses ko. Diba? Huwag iyak ko. Diba? Masakit ang katotohanan. Thank you, ICC, sabi ni Kim Cerezo. Hoy, Almirante, magpa-drug test ka rin. Bangag na bangag ka. Yes! Drug test kung drug test. Hindi nga ako naninigarilyo. Asthmatic ako patunay bawal. Ayan asthmatic tayo mga kaibigan. Bawal sa atin yung mga drugs. Hindi nga ako naninigarilyo sa buong buhay ko. Dati, konti-konting inom-inom, shot-shot. Pero ngayon, bawal na rin. Bunyog! Sabi ko kayo, ginawa ko. Dami natatawa. Shabu tayo, boss. Ikaw na lang mag-shabu. Ruben Reyes, sino ba ang pinatapon sa Hawaii? Si Marcos. Sino ang pinakulong sa ICC? Si Duterte. Diba? May TV ka, boss. Kano monthly mo? Masakit talaga ang katotohanan, sabi ni Vikram Garcia. Totoo yan. Kaya siya sabi lang nila, addict tayo, ganyan. Hindi Pagkatotohanan kasi, masasaktan kayo talaga. Diba? Bottles, EDSAM TV channel, kahit kailan hanggang ngayon, tanga rin ang mga didilis, utak tae. Diba? Nga. Magnanakaw, sabi ni Ruben Reyes, Mary Chris Cabante, natawa ako, santong kabayo kayo, boss. Ganun ba? Salamat kung santong kabayo. Banal na aso, sinong banal na aso, di ba? Enjong Magnifico, utak tae. Ang babaho na mga comment nung ayun ako. Basa pa ako, biglang Pablo Bisnar, fake yan,
Kaya tayo mga kabunyog, mga kabayan, yan lang ang sinasabi ko na huwag tayong bulag sa katotohanan. Huwag tayong bulag. May paliwanag ko na. So, basta tayo sa totoo lang, itong mga DDS, Pasimuno, sina Roque, Pineke ang police report ng Beverly Hills Police Department. Kaya, yari kayo ngayon. Kasi may ebidensya yan. Patong na kaso yan. Yan lang po masasabi natin yan. At ang kasinungalingan ay hindi isang karapatan. Ang kasinungalingan ay isang kasamaan. Ang pagpapakalat ng kasinungalingan ng fake news ay gawaing kriminal. Ang pagbibigay ng opinyon, ang pagpuna sa mga opisyal ng gobyerno sa kanilang pamamahala, yung puna. Sino man yan, Marcos, Duterte, Aquino, kung sinong Poncio Pilato, karapatan ng tao yan. Karapatan ang magpuna, ang mag-criticize. Pero ang magpakalat ng fake news, magpakalat ng kasinungalingan ay isang gawaing kriminal na may kaangkop na kaparusahan sa batas. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, ang pagpapakalat ng fake news ng kasinungalingan ay mali. Saksak nyo sa mga utak niyo yan, mga DDS. Yan. So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Sabi ni galit na Jimmy Season. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga nanood at mga nagpaabot ng kanilang komento. Okay. Tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.